Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, good evening, good morning, and good afternoon. Saan man kayo sulok ng mundo naroon. Narito po tayo ang sabi ni Daddy na para magkwento din ng isang topic na medyo para sa ating mga mahal sa buhay, lalo na sa ating mga anak, at sana ay nasa mabuting kalagayan at sumubaybay po kayo hanggang sa huli. Super Dad. Topic po natin pag-uusapan ngayon ay ang pamamalo ba ay isang disiplina para sa ating mga anak. Medyo maselang parte po ng usapin nito, pero napakahalaga po nito para sa ating mga anak at sa ating mga magulang. Meron po tayong mga anak na isinilang na talagang sobrang kulit, sobrang ingay, at sobrang pasaway. Pero yan po nasa pagpapalaki rin po ng magulang. So ano po ba ang ating mga dapat na gawin para masolusyonan ang mga problemang ito? Narito po tayo para pag-usapan yan. Ang pamamalo po ay hindi po solusyon sa pagdisiplina ng ating mga anak. Hindi po ito maganda. Ito po ay pangit na gawain ng ibang mga magulang na ginagawa sa kanilang mga anak. Marami pong pamamaraan o marami pong solusyon na mas maganda sa pamamalo o kalimutan po natin yung pamamalo. Talagang hindi po maganda dahil nagkakaroon po ang bata ng stress, nagkakaroon po sila ng depression, nagkakaroon po ng anxiety sa murang edad. At ito po ay subok ko na. Hindi po doktor si Daddy, hindi po ako doktor, hindi po ako psychologist, pero sa mga kaibigan ko psychologist at sa mga kaibigan kong dumanas ng mga sitwasyon na ganito at sa mga dinaanan ko sa buhay, sa pagpapalaki ng aking anak na may autism, hindi po maganda na mamalo ng isang bata. Kasi po ito po ay dadalhin nila paglaki nila. Opo, andun na po tayo. May mga bata po na talagang kahit napaluin nyo wala pa rin pong deadma sa mga bagay na ginagawa ng kanilang mga magulang. At iisipin natin na sasabihin nila na mahal pa rin nila ang kanilang mga magulang, lalo na ang mga nanay na mas madalas mamalo kaysa sa mga tatay, o meron din naman mga tatay na grabing mamalo o grabing pagpaparusa pag nakagkaroon ng pagkakasala ang isang anak o ang isang bata. Hindi po maganda na gawain yan ng isang magulang para ilapat ang ating mga kamay sa murang katawan ng ating mga anak. Bawal po yan. Kasi po, ang mga bata po, kahit na po sabihin natin na sinasabi nila na mahal nila ang kanilang mga magulang, ay dumarating po sa mga punto na habang lumalaki sila o habang nilalapatan natin sila ng mga parusa, ito po ay tumatanim sa utak nila. Ito po ay nagkakaroon sila ng phobia, nagkakaroon po ng maraming takot. Yung iba po, iilang lang po yung talagang dinededma nila o para siguro laba ko ni mami kaya ako pinapalo. Mali po yun. Nagkakaroon po sila ng emotionally, physically stress sa kanilang katawan. Dadalhin po nila yon hanggang sa paglaki. At yan po ay subok ko na. At subok na po ng mga kaibigan kong magulang na kagaya ko. Yan po ay dala-dala nila hanggang sa kanilang pagtanda. Napakahirap po ng ganyang sitwasyon, lalo na sa maliliit pampaslit na sinasaktan natin o ginugulpi ng iba, na talagang kung ano na lang yung madampot o ano yung
makita para ipalo o gawing pandisiplina sa mga bata o panakot sa mga bata ay hindi po maganda. Talaga pong bilang isang anak, ako po ay dumanas ng pagmamalupit sa isang magulang o sa aking nanay, na talaga lahat po ng klaseng pamalo, tsinelas, tambo, walis tingting, lahat po yan ay naihampas na sa akin. Pero sa akin pong kinalakihan, inisip ko po na mahal ko pa rin ang nanay ko. Pero may mga oras po o may mga araw na bumabalik po yun. Bumabalik po yung mga karahasan na ginawa na kahit na sinong bata, babalik at babalik po yan sa kanilang isipan. At babalik na babalik po yan sa kanilang pagtanda o paglaki. Na yung iba po ay gagawin naman nila sa kanilang mga magiging anak o kanilang magiging supling. Kaya po hindi dapat na pairalin ng karahasan, lalo na sa mga murang edad at lalo na sa ating mga anak, para lang ito disiplinahin. Marami pong pamamaraan, kagaya po ng magkaroon kayo ng bonding, kasi kailangan po subaybayan natin ang ating mga anak sa paglaki nila. Hindi po natin sila pwede pabayaan mag-isa. Kailangan po nila ng gabay ng mga magulang at kailangan po nila ng magandang payo para may patupad ang mga talagang kailangan gawin sa paglaki ng isang bata o ng isang teenager. Kasi kahit po teenager, kailangan talaga rin ng lalo na yung mga lumalaki na kailangan talaga ng pagsubaybay ng mga magulang. Yan po ang napakahirap na gawain na kanilang dumaranas ng karahasan. Hindi po maganda yan, foul po yan. Huwag niyo pong gagawin yan. Dahil tayo rin po magsisisi balang huli. Ang pagpapalo po o ang pagpalo sa isang bata, lalo na sasabihin nila na sa puwit ko lang naman pinalo, kahit po sa puwit nyo paluin yan, magkakaroon pa rin po yan ng impact sa kaisipan ng mga bata. Marami pong paraan para dyan na dapat natin isipin. Paliwanagan po natin ng malumanay. Kung di mo po nila matanggap, paulit-ulit po natin sabihin sa kanila na ang tama at mali. Kasi minsan po tayong mga magulang, lalo po yung mga magulang ngayon, wala na po talagang oras, o yung iba po walang oras, yung iba po wala na talagang time para paliwanagan o subaybayan ng kanilang mga anak. Pero kailangan po natin mag-effort o kailangan po natin ng time para magkaroon ng bonding o magkaroon ng mga pakipag-usap sa ating mga anak, dahil yan po ay isang ang kailangan po ay walang hanggang pagsubaybay hanggang sa sila po ay maging mature na ang utak at maayos na ang kanilang kalagayan. Kailangan po lagi natin na sinusubaybayan sila at kailangan wala na talagang sasabihin natin paulit-ulit man ako, kailangan walang katapos ang adjustments o pagkakaroon ng kailangan natin silang pagkatiwalaan sa mga bagay na maganda, pero hindi po natin sila kailangan i-tolerate sa mga bagay na pangit. Kailangan po talaga natin silang subaybayan, hindi na po natin sila pwedeng pabayaan, dahil ito po ay magkakaroon ng problema pagdating ng panahon o oras na lumalaki sila, dahil ang mga karahasan po ay nagdudulot din ng karahasan sa mga taong nakatikim nito. Kaya sa mga magulang na sobrang lupit, yung iba po talaga sinasapo pa, yung iba po ay talagang ang bata po ay nasasaktan at nagkakaroon na ng karumal-dumal na
pangyayari o hindi na magandang tignan. Huwag po natin hayaang humantong sa mga bagay na aayawan na tayo ng anak at magkakaroon po sila ng tinatawag na galit at puot sa kanilang mga puso at sa kanilang mga isipan. Isipin na lang po natin yung murang edad o murang katawan ng bata na lalapatan natin ng karahasan na hindi po talaga naayon sa batas. Meron po tayong mga batas dyan na kailangan talagang ating sundin dahil karapatan po ng ating mga bata na mamuhay na normal kahit tayo po ay kanilang mga magulang. Konting tiis at konting pasensya, yan po ang kailangan mahalaga para may ipatupad natin ang mga disiplina sa ating mga anak. Wala pong iba pa kundi ang pagkakaroon ng malaking pangunawa para sa mga bagay na ito. Dahil ang mga bata, hindi po talaga susunod yan. Kahit na matigas pa ang ulo niyan at nilapatan natin ng kaparusahan o nakatikim sa atin ng palo o ng ano pa mang karahasan, hindi pa rin po susunod yan. Ano po gusto nyo? Lumala o mas malala? Mamimili po tayo. Kailangan po natin na talagang gabayan sila at kailangan po natin unawain kung ano man meron silang pagkukulang at kailangan ipaalam natin sa kanila na mali ang kanilang ginagawa kung mali man ito sa ating isipan. So sa mga magulang dyan na nagmalupit sa kanilang mga anak, hindi ko po sinasabi na ako'y malinis. Ako po ay nakapamalo din ng aking anak lalo na nung sobrang kakulitan niya dahil hindi ko pa po alam na dumaranas siya ng o meron siyang tinatawag na autism na talagang sinubok ako ng pagkakataon at sinubok ako ng panahon na talagang bumigay ka sa sukdulan ng talagang bumigay ka na sa mga bagay na sapat na o hanggang dito na lang yung pasensya mo. Mali po yun. Kailangan talagang huwag niyong putulin ng PC at habaan niyo inyong PC at habaan niyo inyong pasensya para sa inyong mga anak. Kasi po, nung pinadanas ko to sa aking anak, lumaki siya na nagkaroon siya ng kahit po siya may autism, tumatak po sa kanya yung mga bagay na pagmamalupit ko sa kanya na ginagawa rin niya sa nung lumalaki siya, ginagawa rin niya sa pamamagitan ng pagwawala o paghahagis ng gamit, pagbabasag ng gamit, at minsan sa pananakit ng tao. Lalo na yung mga taong kayang-kayanan nila. Tumatak po yun sa utak niya na pinagsisisihan ko hanggang ngayon na ito po ay isineshare ko para lang magkaroon kayo ng babala o magkaroon kayo ng kaalaman doon po sa mga bagong magulang o yung mga batang mga magulang na nagdidisiplina kanilang mga anak na talagang kailangan nating patibayin yung ating pagsasama dahil anak po natin yan at kailangan po natin silang mahalin at tanggapin at disiplinahin sa tamang pamamaraan. Yan po ang ating topic. Sana may natutuhan po tayo at ang anak ko po ay nag-improve ng malaki dahil hindi ko po dahil po, siya po ay binata na pero ang mental capacity niya po ay siguro mga 3 to 5, 7 years old. Talaga pong laki po na in-improve niya at talagang naging maganda po ang kanyang paglaki. Sinipag po siya sa pag-aaral at nakikinig po siya sa akin at bihira po siya magpasaway. Magpasaway man po siya, hindi ko siya nilalapatan ng kamay o ng anumang pamalo dahil uulit at babalik na naman sa isip niya na dumana siya ng karahasan dahil yan po nag-i-impact sa akin, dumanas kaya naisalin ko po sa aking anak dahil dumanas ako ng karahasan na mabuti sa aking ina kaya ayoko po mangyari sa iba. Kaya sa araw na ito sana may natutunan po tayo at sana po ay maging maayos ang lahat sa inyong pamilya at walang ganitong pangyayari o ganitong mga
bagay na nararanasan dahil ito po ay napakahirap na sitwasyon. Huwag po nating isa walang bahala at huwag po nating isang tabi ang ganitong sitwasyon. Kaya kailangan maging maagap tayo sa pagpapalaki at maging maingat tayo sa pagpapalaki sa ating mga anak, lalo na yung mga maliliit pang bata. Kailangan hubugin na po natin sila sa maganda. So yan po, that's it. Ang mga kwento ni Daddy. Sana po may natutunan tayo. And don't forget to like, pwede po nyo ito i-share sa mga kaibigan nyo at comment po kayo para maging